Sa Pasay City, nakatayo ang isang malapalasyong istruktura, ang Coconut Palace. Isang obra ng arkitektura, itinayo noong dekada 18 bilang simbolo ng yaman at kulturang Pilipino. Pero sa likod ng kagandahan nito, may mga kwentong hindi kailanman naisulat sa mga pahina ng kasaysayan. Ayon sa mga dating staff at security guard, tuwing 2:00 ng madaling araw, may maririnig daw na tunog ng yabag mula sa loob ng bulwagan, kahit sarado na ito at walang tao. Isang gwardiya ang nagpatotoo. Habang nagroronda siya isang gabi, narinig niya ang pagtugtog ng piano mula sa ballroom. Tahimik siyang lumapit at sa liwanag ng buwan, nakita niyang bukas ang pinto pero walang tao sa loob. Lumapit siya sa piano at nakita niyang gumagalaw ang mga tuts. Tila may tumutugtog ng walang nakikita. Nang lingunin niya ang paligid, bigla niyang naamoy ang pabango ng babae. Matamis, parang lumang kolonyang sosyal noong dekada 70. Paglingon niya ulit sa piano, nandoon na ang anyo ng isang babae, nakaputing saya, mahaba ang buhok at nakatingin lang sa kanya. Ngumiti ito, pero malamig, at ang mas nakakakilabot, wala itong mga mata. Mabilis siyang tumakbo palabas, ngunit nang sumilip siya mula sa labas ng bintana, nakita niyang nakatayo pa rin doon ang babae. Nakatitig, parang hinihintay siyang bumalik. Kinabukasan, sinabi ng matandang janitor na dati raw, isang babaeng bisita ng dating First Lady ang nahulog at namatay sa hagdan habang may ginagawang pagtitipon. Simula noon, tuwing may gabi ng buwan, naririnig pa rin ang tugtog ng piano at ang halakhak ng babaeng hindi na kailanman nakalabas ng Coconut Palace. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa Pasay at marinig mong may piano sa gabi, huwag kang lumapit dahil baka iniimbitahan ka niya pumasok. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-follow si Ghostery para sa mga susunod na tunay na kwento ng kababalaghan.